Another day, another vlog. So, ang ating pong unit ngayong umaga ay Isuzu Travis. So, marami pong mga bagay ng mga pros and cons na mayroon po sa Travis. Okay? Lalo po dito sa Travis L. Kung ang hanap nyo po ay speed, hindi po siya masyadong mabilis. Okay? Compare po sa L300 and H100 sapagkat L po ito. Kung yung S po ang makuha ninyo or yung mas maliit na body, ay yun po yung medyo makakapagsabayan. Pero ito pong L natin ay ito po yung nakadesign for load capacity. Ibig sabihin po ay pangkargada po ito. So mag-usap po tayo ngayon patungkol po sa gulong. So ang gulong natin is 195R14C. So mag-share po ako. So ayan, mag-share po ako ng mga tips, no, patungkol sa ating gulong para sa ating mga kaibigan o mga kaitim. Ito po yung Travis natin, nakuha po ito ng 2022. So almost 3 years or 3 years na po ito. Kung gamit so far ay wala naman po naging problema. So ang gulong po natin is Thunder Ranger. Okay, so based on our experience ay okay naman po siya. So ang Travis po natin is may 195R14C. So bibigyan ko po kayo ng tips, no? Hindi po ibig sabihin na ang gulong nyo po ay umabot na ng 1 taon, 2 taon, 3 taon ay luma na po ito, no? Or kahit may stock pa po yan, as long as hindi po siya nagbitak ay pwede pa po yan, sapagkat marami po mga instances ngayon ng ating po mga kaibigan, nakikita ko po nagpapalit sila ng mga bagong gulong daw, pero yung mga nakikita ko pong pinapalit nila ay mas bago pa kaysa doon sa ipinalit. So makita nyo po kanina, no, sa atin pong video ay yung DOT, yun po yung dapat yung inyong tignan. Ayun, light truck po yan, LT. So ang rating po ng ating gulong is 106, 104Q, no? So mamaya po ay pag-uusapan natin yan. Ngayon, nakikita nyo po ba yung DOT? Ibig sabihin po kung kailan po siya ginawa, no? Date of production, no? So ito po, no, yan, papakita muna natin. So yan po yung mga laman niya. Mamaya po ay babalik tayo at pag-uusapan po natin ang gulong. So ito na po yung interior ng amin pong Isuzu Travis ng 3 years, no? Goods pa naman po siya, no? So may mga slight lang po nakalawang, syempre may sinusuong po natin minsan sa may mga alat. Kaya nga ang talagang dapat po natin gawin kapag pumunta po tayo sa isang lugar na mayroon pong alat, pagdating po sa bahay ay sprayan po natin ng hose yung buong katawan ng sasakyan. Then after nun ay yung mga pang ilalim po, yun yung madahalagang atin pong ma-sprayan ng tubig. So yan po ang ating Isuzu Travis. So ayan, good morning mga kaitim, at papatuloy po natin yung ating pong usapin about pagbili ng gulong. So sabi nga po kanina, gaya ng sabi ko kanina sa ating pong video, mayroon po tayong mga kaibigan na kung saan ay bumibili po ng gulong. Sabi na, pare, bibili ako ng bagong gulong kasi 2 taon, 3 taon na tong gulong ko na stock makikita naman po natin, no, inspect nyo muna kung may bitak na ba yan, at syempre ang inspect nyo po kung kailan siya produce. Okay, so for example, ang gulong nyo po ay 2024, no, 2024 ginawa. Saan nyo po ba makikita yan? Doon din po sa gulong. So may mga nakikita po ako 2024 ang gulong po nila, then nagpapalit sila, ang kinabit po ay 2023. So ibig sabihin po out of date na po yun, no? 2025 po ngayon, tapos yung nakakabit na gulong sa sasakyan mo 2024, it means 1 taon pa lang, or sabihin natin ganon, 1 taon pa lang, tapos bibili ka ng bagong gulong without asking kung ano yung production date nun, mamaya 2023. So mas luma po yun. Yes, bago siya, pero when it comes to the production date ay medyo na out of date na po siya habang patagal ng patagal. So sa isa pong gamot, syempre ang mas mabisa, ang mas maganda yung bagong gawa kaysa sa luma. Okay, so syempre sa katagal-tagalan mong gagamitin yan, mag-expire na po yan. So kung makikita nyo po sa inyo pong gulong ito, may example po tayo dito.
So 0125, 0222, 0223. So ang ibig sabihin po ng 0125, ang production date po niyan is January 2025. Okay? Ito naman pong isa is February 2022. At ito pong isa is February 2023. So kadalasan po ganyan yung mga nakikita natin. Meron yung 1, 2, 2, 3, January 2, 2023. So iba-iba po. So ito lang common na atin po nakikita, no, sa gulong. So maging maingat po tayo mga kaitim sapagkat yung safety po natin ang atin pong pinag-uusapan. So yan po yung production date. Okay? So sa inyo pong mga gulong naman ay meron naman po susunod ito. Kita natin. 106, 104Q. Okay? So yung Q po dyan, yan po yung speed rating mga kaitim, no? Ano po yan eh? Mayroong P, may Q, may R, may S, mga ganun po yata. Kung di ako nagkakamali, may Y, no? So, meron pong speed rating yan, no? Kung kayo po ay mahilig sa mga mabibilisang patakbo, ay dapat po maging aware po tayo dyan sa mga rating na yan sapagkat for example, yung nabili mong sasakyan. So, ayan, no? So, for example, Q, no? Kung nabili nyo po is A1, A, L, M, N, P, no? So, ibig sabihin po, kaya sa A, B, C, D, E, F, G, habang pataas po siya up to Z, ay yun po yung pataas ng speed rating. So, ito pong Q, kung di po ako nagkakamali is nasa 160 kilometers per hour po ang speed rating nito. So, ibig sabihin kung ang inyo pong gulong as P, or N, or M, or L, ang ibig sabihin po, mas mababa po yung speed rating po nun. So, pwede nyo po yung i-search sa Google para sa ganun magkaroon po kayo ng kaalaman patungkol po. At sunod po natin yung size po ng gulong. 195 R14. Ito pong 195 ito po yung tangkad ng gulong. Ibig sabihin po mas matangkad ito compare po sa 185 R14. So ang 185 R14 po ay nakadesign po yan para po sa ating Travis. Okay? Ngayon po kung may Travis naman kayo at magpapalit kayo ng mags, mas maganda po yung R14 din na mags ang ipalit natin. Then 195 ang ikakabit nyo pong gulong. So mayroon naman pong iba ako nakikita, papalit po sila ng R15 na mags na 6 stud, pero papalitan po nila yon ng 185 R15. Okay, so nasa sa inyo po yon based on paggamit, pero ako po kung inyo pong tatanungin, kung sa pagdating din lang naman po sa loading capacity is mag 195 R14 na lang po kayo. Okay? So, pagkatapos po niyan, sa brand naman po tayo ng gulong. Okay? So, sa akin pong honest review, okay, maganda po ang GT Radial pagdating po sa loading capacity sapagkat kami po, nagbiyahe po kami ng Ilocos at marami po akong sakay, tao at gamit, but still ay nakuha niya po at kinaya niya yung load capacity na wala pong aberya. Hindi po kami naplatan, hindi po kami nasabugan. Kung alam nyo po ang biyahe ng Ilocos, alam nyo naman po na sa 12 hours po yan, 14 hours, diba? Depende po saan kayo uuwi. Kami po Zambales to Ilocos. Okay, so may load range naman po ang ating mga gulong. So meron po ito, makikita nyo po yan sa inyo pong mga gulong B, C, D, E. So ang gulong po ng Travis ay nasa load rating na D. Okay, so it means ito pong 8 na to, 4, 6, 8, and 10, ito po yung ply rating ng ating mga gulong. Ito po 4 ply, yung letter B. Yung C na gulong, 6 ply yan. Yung D ay 8 ply rating po yan. At ang PSI po ng gulong niya, maximum is 65 PSI. Okay? 65 PSI. Kaya nga po, kapag loaded po ang sasakyan, kapag loaded po ang Travis namin noon, ang nagiging hangin ko po doon po sa
load range D na gulong ko po is 50 sa harap and 55 sa likod. So marami po nagsasabi sobrang tigas, pero depende po kasi iyan sa load range ng gulong, okay? At depende rin po yan sa gumagamit. So kung hindi naman po kayo nagkakarga ng mabibigat, ang nilalagay ko pong hangin ay 40, 45 or 40 lahat. Okay? So nawa po nakatulong po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Like, share, and subscribe. PGDM TV. God bless.